Yes, mga kalamay, adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong turumalong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga gala, uban-uban na usap kita, no? Karong adlawan, no? Aron hisgutan o tambayan na ito, mga gala, no? Ang mga butang, no? O issue nga na sa ito ang palibot, no? Anyways, di mo guys, issue gid kayo, no? But, kablo na ta. Dagan-dagan po mga kinahanglan po nga angay hisgutan mga igala. Anyways, mga igala, to asaning pasadahan una mga igala, no? Ang kaning aktibidad, no? Gikan sa to ang Department of Social Welfare and Development. Actually, endorsed din nila, no? Dili silang organizer kay silang press release mga igala. Ang nag-organize ani kay ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, no? Or kaning ila na to nga Mormons, no? Kanilahang ipaygayon nga family free family fun run, no, kun asa ilan ipaygayon dahil sa may Davao City Coastal Road karong pitsa 28 ni Septyembre tuig 2024 mga ang ilang assembly time is alas 4 sa buntag di sa parking area di mismo sa may jogging lane sa Coastal Road may gala do sa Bago Aplaya, no. So, ang registration sa online mga igala is September 22. Pero automatic nga mahimo ma-close na ni mga igala kung maabot na sila sa 1,500 nga allocated mga igala. Anyways, mga igala, ang Mount Fun Run, no, sumala pa. Mo kaning culminating activity alang sa 2024 Family Week, no, sa tanang lugar diri sa Pilipinas, no. Kauban ng church congregation na ipahigayon simultaneously karon September 28 kunasa ang mga pamilya, government agencies and mga amigo, no, sa ubang mga pagtuo, no, mag-enjoy sa mga activity, mag-promote o better relationships mga igala og mas lig-on ang mga igala, no, community o renew sa ilang commitment para sa pagsuporta sa mga pamilya o ubang pang mga family values, no. Ang Family Week celebration mga igala, no, siya, no, pinasikat kini sa Presidential Proclamation number 60 series of 1992 declaring the last week of September every year as Family Week. This activity sumala pa and joins the National Committee on the Filipino Family under sa Department of Social Welfare and Development, no, sa pag-celebrate sa ika-32 nga Family Week nga ipahigayon karong pitsa 23 di ay pitsa 23 hangtod 28 mga igalang ko to asa dunay tema nga pamilyang tumutugon sa pagbabago ng panahon. So mo na ang ilahang so alas 4 sa buntag, no. Diya sa may diya sa Davao City Coastal Road. Anyways, may alang sa ubang detalye, no, or ubang impormasyon na angay na to masabtan ng may baon mga igala to paminawon, no, ang focal person alang sa family affairs diha sa Department of Social Welfare and Development Region 11 na si Ma'am Arlene Maldo. Paminawon na to. The Family Fun Run, it is a partnership of the DSWD and the Jesus Church and Latter-day Saints. So basically, we aim for this fun run is that to give the ample time for the family members to have bonding. Kasi considering that from 8 hours a day, parents work naman at saka yung mga bata, di ba, nag-aaral. So this activity will highlight and will strengthen the bond between family members po. Yung route mo is no, sa Coastal Road? Yes po. The funeral will be on September 28 sa Coastal Road sa may Bago Aplaya, Davao City. Will there be road closures naman ang kanina funeral? No sir, kasi as I have noted, wala siyang road closure. Doon lang talaga sa specific place kung juggling lang ang ating activity po. Okay. And then, pag sa route ma'am, mas taas na siya compared to the other fun runs? We just have mga 5 kilometer and 3 kilometer lang naman kasi. So, babalik lang naman iikot. So, we have the map man, sir, but I cannot post man yun. So, you can visit the Family Fun Run 2024 para makita po yung whole route ng activity.
Kasi babalik lang naman siya eventually doon pa din sa yung parking area ng Coastal Road. At siya magsugod, ma'am, sa Coastal Road. Dito mag-start sa Coastal Road at 4 a.m. Then iikot babalik pa din doon sa may Coastal Road po. Where exactly? Doon sa parking area ng Coastal Road. Yes, parang doon. Parking area something. Sa may park, banda. Sa 1,500 participants, ma'am, wala ni age limit, ma'am. Anyone can join naman. Yes, for the 1-5 participants, so we have 2 categories. Sa family category, wala siyang age limit. So, you can bring your children with you. So, if ever mayroong individual na they opt to run with themselves or friends, so yung individual category will be 18 years old and above. Okay, and last na lang, ma'am. As of now, ma'am, pila na naka-register? Naka-idea? I think as of now, we have 1,000 na nakaparegister. So, meron pang allotted na 500. So, anyone can join. Anyway, the link for registration will close kapag umabot na ng 1,500 ang nakaparegister. Okay, last na lang dyan, ma'am. Kaning target ng 1,500, ma'am, mas dagko siya compared to sa other funds. You're hoping to double the number. As to previous fund run, kasi this fund run is just a partnership. It is initiated by the Jesus Church Latter Phase po. So, as the lead agency of the Family Week, so we partner with them and also to cascade also some information para mas mag-participate pa yung mga Filipino family sa fund run activity natin. So, you would say, ma'am, mas dagko lang yung karon? Hindi. Mas daghan Oo, ma'am. mag-participate. Also, mas dagan mag-participate because of the number of the participants that is open. So, medyo madami na din yung 1,500. If ma-hit namin yung 1,500 participants, so it will be a sign that everybody is willing and also to join the activity for the celebration of Family Week. So mo to mga igala no, ang pahayag ni Ma'am Arlene Maldo, ang Regional Family Focal Person sa DSWD 11 mga igala. Since ato na po nakuha ng pamilya no, nana din ha ato ang DSWD mga igala no. Ato mga atong DSWD. So unsa ba mga intervention, especially pag may mga dysfunctional families na mahitabo no. And then dagandagan po ka ng mga dagandagan po sila problema, especially sa financial no, ug uban pa no. So unsa ba mga serbisyo na ang ginadalit sa to ang DSWD 11 mga igala no. Anyways mga igala, atong paminawan balik mga igala si Ma'am Arlene Maldo. So the services that we provided for this is we conduct counseling, psychosocial support, and referral services. So depende sa during the interview kung saan ipakinahanglan sa pamilya na lidul sa akin siya. So mo lang, how about other interventions po, especially ang kasagaran ng mga problema karon, especially sa katong mga naa sa below poverty line ng mga families. Wato na ba laing mga interventions na inyong ihatag or i-refer sa laing mga opisina? Depende sa assessment during sa interview ng client. If we see some circumstances na fit siya sa available na programs and services na available sa agency, then by that time, amo siyang i-refer dito. Like for example, the family need medical assistance, kaya inahanglan kulang ang ilang income for his or her medication. So by that, mapasok siya dito sa program na available sa agency, amo siyang i-refer dito na programa. Coordination with other agencies, ma'am, na parang i-refer ninyo ito po livelihood intervention is because mula gini ang kasagaran sa mga families karon is puro contractual lang, mag-lisod sila pati mag-reapply. Ano ba ang pagtudan mo? Mamahimong intervention na ani nga klase ng mga problema? Yes, so naman po sa mga muna siyang isa sa services or no, ang referral services, so other partner agencies. Like for example, sa City Social Welfare and Development, kung ano na sila yung mga livelihood program na natuta or nakita natin during assessment na qualified ng ato ang client. So, ato silang i-refer dito at na mga agency po na available na yung anak na programa na mapasok sa ilang needs and concern. That one sustainable ba? Sustainable ba siya?
as a sustainability, depende magud ang sustainability on how the individual or the family adapt kung unsa ang program na gihatag sa ilaha. Mahimo siyang sustainable if nakapacitated ang family kung unsa atong maximize the assistance that was given to them. Nasa lang gid ma'am, based sa inyo kung naman may data available o naman may assessment available sa kanang ginabuhat na family FBS ato mga 40s. Nabay mga nahimong napatay report na about sustainability na hindi na sila dependent sa maong grant or dole out. It's a grant po. So, as to the data again, wala po akong data that. But the purpose of the FBS is also to teach the family of the beneficiaries of the Pantawid Pamilya Pilipino program. So, nagkakandak na silang lectures to also capacitate atong family to be independent kung mo na ang generate sa program. So, based on parent effectiveness, sanitation, so mga ang mga lectures, a series of lectures na ginakandak nila. At katong mga na-mention ako is some lang of the content of the FBS po. So mo to mga higala no, ang pahayag ni Ma'am Arlene Maldo. Oh, Ma'am ito. Sorry kayo Ma'am Arlene Maldo. No? Mo to mga higala no, ang iyang pahayag no with regards sa mga serbisyo na ginadali sa ato ang DSWD-11 when it comes to kung may family problem nga mahitabo mudangop sa ilahang opisina amo na ilahang ginabuhat mga katambayan. Anyways mga katambayan, no, balik ito man lang sa mga importante pa. Inomdom na ito si Bianan. Balik kita mga katambayan din sa ito panag-uban sa tutulungan ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, may gara nag-storyan with the pamilya and then next week naman yung family week na ito. No? Ang Overseas Welfare Workers Welfare Administration kung OWA, tama ba kung spelling? Tama ba kung ang pagkuhan sa ni? Overseas Workers atong kanon ha. Overseas Workers mo lagi ni ba kay diretso lagi kon ba? Asa man ni nato dire. Overseas Workers tanaw din daghan dili ka bala mo ko na ni pati ako nadakpan. Overseas Worker Welfare Administration kon OWA doon na pud sila kanang kuan pud no nga programa alang sa mga pamilyang Pilipino, especially itong pamilya sa OFWs no. Katulahang ginaingon nga to cater mga higala the problems of our families no kung na problema no ilahang tawag ani is kaning parokya ng OWA sa barangay assistance no kung asa na sila ko ano engage nila ang local communities mga higala no empower ang mga migrant workers o ilahang pamilya no para mas mapalig-on pa ang ilang relasyon mga higala no ang target ani mga higala mga migrant workers o ilang dependents no tapos ilang range is welfare assistance, skills training, educational scholarship, social benefits o reintegration, especially katong mga natanggal or katong mga sa kanang kuno na sa tagan na apektuhan no sa mga kanang gera ba dira or kagubot ba sa usa ka lugar no. So mo na ang ilang ginabuhat sa ato ang kon mga higala kaning OWA parokya program no. Anyways mga higala no alang sa ubang detalye ug ubang impormasyon nga angay nato masabtan og mahibaw-an atong paminawon mga higala asa naman to si Sir ato paminawon no si namali ni noon ang Overseas Workers Welfare Officer 2 sa OWA Region 11 mga higala na si Sir Herman Sab. Paminawon na to. Thank you, ma'am. Ang parokya sa OWA ng barangay, actually ang regional office nila, himo ani nga mong taga-dito mismo directly sa barangay in coordination with our local government unit, barangay officials, kung dito sa city, or sa mga municipality, DITAP, PESO, the Public Employment Service Office,
para pag-facilitate dito sa pag-invite sa tuwang mga OFWs and families. Pero when it comes to personnel, sa atong personnel from OWA region, natay isa lang per province. Unang ginapakusya na mo itong pag-organize per barangay para kini nga tuwang mamahimong mga organized group, i-capacitate na to and able to deliver or answer on sa mga inquiries sa tong family in OFW dito sa ilahang kagsatagsa sa mga area. And currently, moto ang usa sa mga gipakusya na mo na program tungod kay natay mga problema sa itong mga OFWs na dili dayon mapaabot sa office na mudagan pa o mga duha o usa ka bulan o sa mari sa mga concern din sa mong part medyo na to tungod kay basig nanay mga dili maayong mahitabo sa tuwang mga OFW overseas na wala lang ginabali sa ilang family. So para mas mapadali, ma-address ang katong ilang concern, gina-adyo na nato, gina-inform na nato sila through na mga program, ang parokya lang OWA sa barangay, pamilyang OFW. And gina-continue nato na pinagis pag-organize, gina-visit and ginatagaan ng capacity building ang mga organized group. And part adto nga mga parokya ng OWA sa barangay, inabot kay hotline number na any time of the day, 24/7 pwedeng matawagan sa to ang mga families na na-concern with regard sa ilang OFW nga na problema sa abroad. Ang numero lang na ilang i-dial is 1348, pero kung dali sa tuwang region, tumatag regional office, buta nga na nag-02 plus 1348, pwede na nilang i-raise o ipabot na problema sa worker, walang isuluan, maltrato, wag ipakaon, ikulong others na mga concern na nasa punto nga ito ang OFW possible na mamaltrato o posibleng mabuto. Sir Herman, ang mga programa ba gilusad na sa Davao City or doon na pabaylaing mga munisipyo probinsya kining na ang mga programa po ilusad? Pili na mga program, actually tibok Pilipinas ang nagahimo ani nga mga activity and diri sa sa Davao region, tibok pod Region 11, no? In coordination with the local government unit and partnership sa ang mga Public Employment Service Office, including our MSWDO and PSWDO. And karon nga adlaw namin pagahimo na meeting with our Public Employment Service Office para i-cascade ng mga activities sa ubang barangays, especially katong mga lagyo kayo, mawa pa na mo natin. Thank you, sir. Sir Herman Gapon, sir, clarification po. Sa ato ang parokya sa OWA sa barangay, kamas ang year na po sa misigban po? Kamas siya na-launch? Actually, nag-launch siya during the time si Admin Arnel Ignacio ang ato ang nahimong administrator o administrator. And sa pagsugod, mura lang yapon siya o gatong pag-among gihimo before prior sa ato ang bagong administrator, Admin Arnel. Pero mas i-intensify pa nato itong pag-paabot dito sa barangay. Kaya before nga mo lang ginaaduan dito, ginatagaan o orientasyon isang OFW lang mismo o ang pamilya. But this time, sa parokya ng OWA sa barangay, gina-appeal na nato ang ato ang mga partner government officials, mga organizations, non-government and government associations dito sa area para put sila mamahimong equip and eligible unsa si OWA, unsay matabang ni OWA when it comes to welfare and protection sa itong mga OFW. So, ano nga particular na year sa sir na Kung year, mga around after COVID na time, 2022, 2021, anang nga mga tuig, nag-start siya. But gid sa tuwa diri sa region, automatically atong na mga tuig, pero mas kapakusga na mo gikan atong 2022 up to this time, up to this year, ang atuang pag-paabot sa atuang mga orientations and program. Ang kaibahan o kalahinan lang sa regular na mo ginahingan before, tungod kay appeal na diri itong atuang mga officials sa barangay, functionaries and other sectors sa atuang community. Sir, unsa na mga province sa Davao Region pa ang wala na ko na-reach, sir? Tanan na mga provincial nato nga mga sakop sa Region 11 apil na ani nga mga program tungod kay nga uwa natay ginatawag na family welfare officer nga naka-deploy sa matag probinsya. Gina-priority nato na mga area sa niyo barangay sa itong mga part lang nato na mga barangay sa tungkol sa tagsa ka mga probinsya so sila tong medyo
adunay kakulangon kung in terms of kabalo, no, sa mga programang serbisyo, especially sa pag-address sa concerns o welfare sa atong mga OFW. Sir, other one sir ba? Nama kay ba sir pila nakabuok as of now ang kaning nahatagan na natog assistance pamaagi ani ato ang parokya ng OWA sa barangay. Katong dimension ako nga 373 ka mga groups, no, na association. Actually, mas nabago lang siya ang murag na himong pangalan, no? Himo siya ng Unadto tungod kay akong ikayon mas gipalapdan siya. Pero when it comes to paghatag o unsa ba nga mga informasyon na mong kinahanglan ipaabot dito, ang nadugang lang yun katong 24/7 na hotline number po nato na 1348. So, kini usa sa mga pamagi sa ahensya na mapaabot ang concern, dili lang pinagi sa social media through Facebook nga pag-post sa maong problema, pero para directly ang family makahatag og impormasyon sa maong problema o concern. And ang usa sa mga nindot ani nga maong hotline number, tungod kay mismo sa FW pwedeng makahatag sa iyahang side para mapaabot ang iyahang problema. Tungod kay natin mga OFW nga dili nila ginasulti silang family, especially those families na nagani mga balatian ng ilang mga ginikanan, mo nang sila mismo pwedeng makapaabot sa concern. And mas amuha pa siyang dito na kung walay kahigayunan sa pag-adtog opisina, dili required na mo visit dito sa matag office sa probinsya o diri sa regional office para i-raise ang mga problema. Kung dili mismo lang sa pagtawag, pwede na nilang himuon para ma-address tong issue concern sa OFW na posibleng imaltrato o iabuto. Last na lang po, sir. May enhanced program na to po. Makita ba na to nga nitaas ang kanang datos na to sa mga reports? Sabi na kayo, ato naman kipalakta na to nang ipakusog na to ang reporting sa mga abuses ba or sa itong mga OFW. Sa pagkakaroon, nakita na mo nga medyo nitaas, no? Mas nalipay, dili siguro nalipay tungod ng problema, pero at least napadali o na-inform nato ang concern na ihensya. Ang OWA na inunani diay ang mga problema sa ilang OFW. Usa lang ang wala na bago dito, once nakatawag ang atong family concern sa OFW overseas, pwede na din actually dili madto sa ato ang opisina o sa opisina sa mga peso sa matag munisipyo o probinsya. Pero dagan lang yapon sa ato ang mga family sa OFW na instead of like taga municipality Baganga, Davao Oriental, instead nga dito na lang sa ilang barangay aron sa pagtawag mo adto gyapon sa office, no, para sa pag-report. Hindi pwede na gyud na dili yung kanilang buhaton so na record o na-endorse na pud nato ang mga problema kung natawag lang ang mga atong hotline number. Last na lang, sir. Ningon ka na nitaas, sir. Pila ba ka porsyento ang pagtaas or nabatay double, sir, compared to wala pa ang program and then karon po? Kung cases, daghan namang mga previous cases nga nag-aabot sa office. Ang murag pagtaas niya is siguro dili siya nga od kay daghan gyud kayo. Pero ang usa lang dito is ang information coming from the OFW nga nagka-problema ang worker, dili siya ingon yung katong dimension ako kaganina na abot duha o usa ka bulan o sa pamapaabot sa opisina. Pero pag nahibalo na si family, automatically usay gabi pa ma-report na dili na paabdon o sunod adlaw. Katong sa una nga wala pa dahil mga holidays and other na mga walay office ng ato ang mga ayon sa gobyerno, karon mapaabot o masolusyonan na dayon nato, no. Pero when it comes to percentage, medyo dili na po siya mahatag exactly yun sila ka porsyento ang naay pagtaas. Kato lang ang among usa sa bikalita ito napaabot nila dili ingon nga madugay pa sa ilaha lang sang una-una asa mo duol, kung sa atuan, kung sa himuon, sa karon through ato nga mga numero, na-raise na nila. Gani, na yung mga matog opisina, pag-abot o opisina, pag-check dito sa taong mga welfare case officer, makita na nga ang maong concern diay, napaabot na atong Sabado sa gabi iadto. Pero katulang yun ang mga ginanyo, pag once na-report na, pwede na actually yung bilin mo atog opisina sa peso or diri sa OWA, tungkol kay siyempre sa kalayo sa lugar.
kana makagasto nga ato ang mga OFW, ang ato ang mga pamilya sa OFW. So mo to mga higala no, ang unta no, nahimong kwanto no, nasabtan nato ang ingon ni Sir Herman no with regards sa aning parokya no. But anyways mga higala, alang sa kuan no, pwede na mo at sa kuan sa may Ecolan naman sa may Candelaria Street mo na nilang bagong opisina sa OWA mga katambayan no. Diha na mo adto dato atong kanon ha, OWA office, OWA Davao office. Nato silang Facebook page OWA. Sa to nato diri mga higala dira mga higala no para sa kaning parokya ng barangay sa OWA mga higala. So anyways nara wala gid lang butan ng address diri mga higala sa about. But anyways pwede niyo i-message mga higala OWA RWOXI no 11 Davao no Facebook page mga higala. Ato na lang ipakita mga ka-ara. Mo na ilang Facebook page. Mo na inyong bisitahon atong kono na. Ayun. Mo na ilang Facebook page. Bisitahan na ninyo, i-message ninyo no, alang sa ubang detalye. Anyways, may ganawa na igong oras. Hangtod sunod po din sa tuwang panag-uban sa tutulong manong tambayan sa Radyo Pilipinas ang alam sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas Davao. Ako inyong nakauban Armando Feniquito. Dagang salamat mayong adlaw amping tang tanan.